Si Inday Sara Duterte may mahigit 300 pa ha na bodyguards. Kinumpirma po yan ng Department of Justice. Mahigit 300 plus pa po na bodyguards. Pero hindi po siya kontento dyan. Hinahay pa po nila yan yung pagbabawas ng PNP ng support staff dyan, ng support security details dyan kay Inday Sara Duterte. Big deal sa kanila yan. Issue sa kanila yan. Bakit binawasan daw si Inday? Kahit na nabawas yung 75 na yan, na security personnel mula sa Philippine National Police, still may 300 plus pa rin pong security si Inday Sara Duterte. Baka sabihin nyo, invento lang natin yan. DOJ mismo na ang nagsasabi niyan. Pero, hindi po kontento si Inday sa 300 plus na security. Grabe naman yan. Sobra naman yan. Direct pa ang presidente. Yes, marami ang presidente. Dahil presidente siya eh. Highest position yan. Yes, importante ang vice-presidente dahil vice-presidente siya. Pero yung bigyan mo ng 300, hindi ka pa ba kontento dyan sa 300 na security na yan? Gusto mo pa magpadagdag? At ang plano pa nila, maglilikom daw ng pondo mula sa OFW. Nabasa nyo ba yan? Mag-aambag-ambag daw ang mga OFW para pampasaho daw sa mga dagdag na security personnel ni Inday Sara Duterte. Na kung ginamit nyo pa ang mga OFW dyan, napakarami na dyan, 300 pa yan, kahit magtatlong shift yan sa isang araw, 150 kada araw. Saan mo ipipwesto yan? Napakarami ng 150. Isang shift lang yan, ha? Sobrang dami naman yan at hindi pa kayo kontento dyan. Grabe naman. Sobra-sobra naman yan, oh. Anyari naman dyan. Nasa headline ng GMA News Online, VP Sara Duterte, mahigit 300 pa ang bodyguards ayon kay Secretary Remulla. Ano sabihin nyo, nagsisinungaling si Remulla dyan? Siyempre may record sila yan. DOJ yan eh, Department of Justice yan eh. May mahigit 300 pa si Inday. Yun nga lang ka-coffee ha. Baka naman yung 300 na yan, ghost employees. Wala talagang matitira. Baka 10 na lang ang natira dyan. Kasi baka ghost employees yan. Di natin alam, di ba? Kasi yung mga lumalabas-labas na issue dyan. Pero sobrang dami pa rin ng 300 plus. Kahit binawasan ng 75 police ang security detail, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na meron pang mahigit 300 bodyguards si Vice President Sara Duterte. Oh, now, pasinungalingan nyo yung sinasabi ni Remulla na may 300 plus pa. Baka lumabas ang mga pangalan ng 300 na yan. Inihayag ito ni Remulla nitong Huwebes kaugnay sa ginagawang hakbang ng pamunuan ng Philippine National Police sa pag-aalis ng 75 police na nakatalaga kay Duterte. Sabi nila, kwento-kwento nila ha, sinisingle out daw kasi sinisingle out daw si Inday. Bakit daw pinag-iinita si Inday? Hindi. May mga politiko, may mga congressman naglabasan, sinasabi nila, even kami, natanggalan din kami ng security. Pero okay na sa kanila dahil naiintindihan nila yung rationalization efforts na ginagawa ng Philippine National Police. Dahil kulang nga tayo ng pulis eh. Ay, hindi nila matanggap yan. Grabe ha? 300 plus na, kulang pa rin. Meron pa siyang 326, ayan may number na, 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. She still has 300 bodyguards. It's bigger than the president's. Oh, mas malaki pa sa presidente. Sinabi ni Remulla sa press briefing nang hingi ng komento tungkol sa naturang usapin ng seguridad ng pangalawang Pangulo. Sabi ni Amy Marcos, dapat lang na marami security si Inday dahil hinahanting siya ng CPP-NPA. Ang presidente hindi. 300 plus pa rin yan. Do you think may makinarya ang CPP-NPA na i-destabilize itong 300 personnel na yan? Na security ni Inday? Hindi. Hinihintay pa ng GMA News Online ang tugon ng Office of the Vice President kaugnay sa sinabi ni Remulla, partikular sa bilang ng mga nakatalagang bodyguard ni Duterte. Una rito, binatikos ni Duterte si PNP Chief General Romel Marbil na siyang naglabas ng kautusan na alisin ang 75 miyembro ng PNP Police and Security Group na nakatalaga sa kanya na magbibigay ng seguridad. May pa-open letter pa. Pero si Marbil, dinedma na lang yan. Sige, wag na natin patulan yan kasi baka lumaki pa. Gentleman pa rin itong si Marbil. Siyempre, pinayuhan din yan. No? Huwag mo na sagutin yan. Hindi titigil yan kasi brat eh. No?
Tinawag ni Duterte na political harassment daw po ang naturang ginawa ni Marbil. Gayunman, itinanggi ng tagapagsalita ng PNP ang akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ang ganda nga ng purpose ng PNP dyan eh. Di ba? Ilagay yan sa kalsada kasi sobra-sobra na ng security. Noon maintindihan mo pa dahil secretary siya ng DepEd. Sige, additional function yan eh. Dagdag na trabaho yan eh. Vice Presidente ka at the same time, DepEd Secretary ka pa. Sige, i-allow mo lang yan. Pero ngayon, na tumatanggi na sa trabaho, hindi ka na DepEd Secretary, OBP ka na lang, no? Gusto mo pa rin ng napakaraming security. Tinanong siya, willing ka pa ba ma'am? I-appoint ka sa ibang kagawaran. Sabi niya, kahit anong posisyon ialok sa akin ng presidente, hindi na raw siya tatanggi. Hindi niya na raw yan tatanggapin. In short, tatanggihan niya na yung iaalok sa kanya. Ano yun? Grabe naman yan. Sobra naman yan. Anong klaseng tao naman yan? Diba? Ganda nga ng effort ng PNP dyan eh. Rationalization sa mga tao eh. Para hindi ka na magdadagdag ng mga pulis eh. Diba? Mag-hire ka, mababayad ka na naman dyan. So, dito tayo, maximize natin yung assets natin. Human assets natin. At hindi ba tanggap ni Inday yan? Ayan, may pa-open letter tuloy. Ay, nako, sa mga tao ito, masyadong entitled. Oy, shoutout sa lahat ng entitled dyan. Kasama ng mga DDS na nakatutok din sa atin ngayon. Isa na si Raul Vergara. Ayan, oh. DDS, oh. Fully on the spot, oh. Dito sa atin nakatutok, oh. Yuki Sawaki, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Tumira na naman si Babalina Aimee. Ito tayo, sabi ni Rudy Basilio. Oo nga, may intel report na naman siyang nakuha. In short, may marites na naman siyang nakuha na hinahunting daw po ng CPP-NPA. Itong si Inday Sara Duterte. Naku, nag-invento na naman kayo dyan. Pero kahit pa, let's assume na may ganyang threat, ha? Let's assume. Sobra-sobra pa rin yung 320 na yan. Napakarami naman yung 320 na yan. Yun nga lang kasi, baka nga lang kasi, ghost employee, yun talaga. Yari na. Arnel TV, wala na nga ginagawa. Exactly. Napakarami pa ng security. Ma'am Olive Lopez, hello sa inyo. Kay Earl Pino, good evening ka-coffee. Bakit si Inday Sara, di kaya niya nakita ang listahan ng mga security ng ibang past na president? Hindi mo alam, no? Wala ba nag-a-advise sa kanya? Pare-pareha sila ganyan ng isip. Di ba parang nangyari? Di ba? Kumusta naman yan eh. Pero totoo ha, may mga nakausap tayo mula sa Department of Education mismo. Pag dumating si Inday, napakaraming security ang magdadatingan. And lumaki yung budget. Lumaki lang Office of the Secretary. Ano, masyadong maraming security. Ay nako. Masyado yatang maraming kalaban si VP sir, kaya need niya ng napakaraming security, sabi ni Earl Pino. Sobra-sobra naman yung daig pa presidente. Yes, meron. May vice presidente yan. May mga nasasagasaan siya. Pero enough na siguro yung 320. Sobra-sobra na nga yan eh. Mga DDS are the culprit in our country, sabi ni Federico Guerrero. Yan, pagkasira ng bansa. Naman yung pagkasira mga yan eh. Ma'am Evangeline Baruela, takot si Inday sa sarili niyang multo. Ayun na. Ma'am Lori Mamawag, happy viewing po sa inyo ha. Nakinabang ng malaki si Roque kaya tanggol siya sa Duterte. Exactly. Yung mga renter niya, mga Chinese, nadudulas siya sa live stream niya eh. Sabi niya, pinaupa ko. Akala ko ba hindi ikaw ang may-ari ng bahay na yan? Ayaw mo corporation, tapos ngayon sabi mo, pinaupa ko. Huli! Naku po, nahuli na si Raquel dyan. Anyway, sige mga ka-coffee natin sa Facebook, please pasuyin na lang like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, please click yung subscribe. Nandiyan dyan sa baba ka-coffee. I-like nyo lang po itong video na yan para sa ating attendance check. Nandiyan dyan sa baba ka-coffee. Like nyo lang po yan. Ma'am Jing Florento, shoutout po sa inyo Ma'am Jing ha. Nakikinig po sa atin. Thank you, thank you. O sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na po kayo ng inyong kape. At may dalawa pa tayong topic.